Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, biggest ever West Philippine Sea Conference isinagawa ngayong araw bilang pagunita sa ika-8 anibersaryo ng Arbitral Award ng Pilipinas. Congressman Wilbert Lee patuloy na isinusulong ang pagpapalakas sa lokal na produksyon ng pagkain. Mga Pinoy pinauuwi na dahil sa tumitinding tensyon sa Lebanon. Vice President Sara hindi dadalo sa paparating na SONA ni PBBM. Tourism revenue ng bansa pumalo na sa mahigit 200 bilyong piso. Investigasyon hinggil sa pagkamatay ng ilang PDL sa pasilidad ng Bucor pinaigting. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Minarkahan ngayong araw ika-12 ng Hulyo ang ika-8 taong anibersaryo ng Arbitral Award na iginawad ng Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas noong 2016 na nagpapawalang bisa sa claim ng China sa West Philippine Sea. Ito'y matapos gunitain ng Strat-based ADR Institute sa pakikipagtulungan ng Australian Embassy at US Embassy sa Pilipinas sa isinagawa nilang biggest ever West Philippine Sea Conference sa lungsod ng Makati. Dinaluhan ng mga ambasador ng iba't ibang bansa, gayon din ng National Security Council, top military officials mula sa Philippine Navy, Philippine Air Force o PAF, Philippine Coast Guard o PCG, at Presidential Office for Maritime Concerns. Kasabay nito ay naghain din ng resolusyon ang ilang organisasyon nitong Huwebes na layong ideklara ang buwan ng Hulyo bilang West Philippine Sea Awareness Month. Sa ibang balita ay ibinahagi ng Philippine National Police Aviation Security Group o PNP-AVSE Group na dumarami ngayon ang bilang ng mga bomb jokes at bomb threats. Panoorin ang kabuuang ulat. Nakitaan ng Philippine National Police Aviation Security Group o PNP-AVSE Group ng patuloy na paglobo ang mga kaso ng bomb joke at bomb threat sa bansa. Ito'y nangyayari sa mga paliparan kung saan nagiging sanhi ito ng pagkaantala ng mga lipad dahil isinasagawa ang masusing investigasyon sa tuwing may pagbabanta. Naitala ng PNP-AVSE Group ang 11 kaso mula Enero hanggang Hunyo nitong taon kumpara sa mababang kaso noong 2023 na 7 lamang. Ito'y ayon kay PNP-AVSE Group Investigation Division Chief Police Colonel Christopher Melchor kung saan inihayag niya na maaaring kakulangan sa impormasyon na mayroong karampatang parusa sakaling magbiro ukol sa bomba ang hindi alam ng publiko, kaya't ganoon na lamang nila ito paulit-ulit na gawin. Matatandaan na maaaring humarap sa kaso at pagmultahin ang sinumang magsagawa ng bomb jokes at bomb threats. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. ₱29 na pisong presyo ng bigas kada kilo. Yan ang tinututukan ng Department of Agriculture o DA sa kanilang kadiwa stores alinsunod sa inisyatibong makapaghandog ng mura at mataas na kalidad ng bigas. Alamin ang detalye mula kay Jade Buhoy. Tuluyan nang isinakatuparan ng Department of Agriculture o DA ang pangakong 29 na kilong bigas sa pamamagitan ng pagbebenta nito sa mga piling kadiwa stores. Ang nasabing inisyatibo ayon sa DA ay susubukan muna ng 3 araw sa 10 lokasyon ng kadiwa store. Anila, ito ay alinsunod sa direktibo ng Pangulo na masimulan ang malawakang pagpapatupad sa merkado ng 29 na pisong presyo ng bigas kada kilo. Pansamantala munang ipinagbibili ang bigas na ito sa mga mamamayang nabibilang sa kategorya ng senior citizen, single parents, person with disability at mga benepisyaryo ng 4Ps. Pahayag naman ng mga pangunahing benepisyaryo ng inisyatibong 29 pesos rice per kilo, hangarin nilang maging permanente na itong patakaran ng pamahalaan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Patuloy namang isinusulong ni Congressman Wilbert Manoy Lee na taasan ang produksyon ng lokal na pagkain kung saan binigyan diin din ito na dapat suportahan ang mga magsasaka para sa seguridad ng pagkain sa bansa. Ang eksklusibong panayam, panoorin. Itinuring ni Congressman Wilbert Manoy Lee ng Agri Party List ang mga lokal na magsasaka bilang food security soldiers na kinakailangan protektahan at pangalagaan dahil nakasalalay dito umano ang seguridad sa pagkain ng bansa. Binigyang diin ni Representative Lee ang pangangailangan na palakasin at taasan ang produksyon ng lokal na pagkain kung kaya't inihain ito ang House Bill bilang 9020 o ang Cheaper Rice Act na naglalayong tiyakin na mayroong magiging kita ang mga magsasaka mula sa kanilang ani at palakasin ang produksyon ng bigas sa bansa. Yung gusto natin mangyari ay yung pong ating mga magsasaka, pag-ani nila, yung palay nila bibilhin po ng gobyerno sa halagang or magpapatong po ng 10 pesos galing sa farm gate price. No? Ipinaliwanag ng kongresista na kapag mayroong sapat na kita ang mga magsasaka ay mas gaganahan silang magtrabaho at magtanim kung saan nagre-resulta ito sa mas mataas na produksyon ng pagkain at mas mababang gastusin. Sa oras na maisabatas ito ay naniniwala si Lee na posibleng makamit ang abot kayang presyo ng bigas na nagkakahalagang 20 pesos kada kilo. Isa rin sa dahilan kung bakit ito isinusulong ang Cheaper Rice Act ay upang solusyonan ang issue kung saan ipinagbebenta na ng mga magsasaka ang kanilang mga lupain dahil sa mababang kita na siyang lubos ikinabahala ng kongresista. Food security para sa akin is a national security issue. Pag sinabi mong national security issue, dapat automatic expense item po yan ng gobyerno. Every year dapat paglaanan ng pondo. Ukol naman sa mga agricultural lands na ginagawang residential o commercial ay nanawagan ito na magkaroon ng moratorium. Bawal dapat i-convert pag irrigated, pero anong ginagawa? Hinihinto yung pagtanim muna. Tapos after ihinto ng ilang buwan, tatambakan ng mga basura. Pagkatapos, ipapaklasify na not suitable for planting or farming. Dapat magkaroon ng moratorium sa conversion, sa reclassification ng LGUs. No? Tapos, inventaryohin natin lahat ng lupain na ginagamit sa pagsasaka. Sa huli ay ipinunto ni Congressman Wilbert Lee na ang seguridad sa pagkain ay isang national security issue na dapat paglaanan ng pondo ng pamahalaan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, habagat ang posibleng magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, partikular na rito sa Mindanao, Western Visayas, Palawan at Occidental Mindoro. Bahagyang pag-ulan naman sa Metro Maynila, natitirang bahagi ng Mimaropa, Batangas, Cavite at Laguna. Susunod sa News Force. PBBM ipinag-utos sa DOJ at PNP na siguruhin ang kaligtasan ng mga prosecutor. Malawakang voter education campaign ilulunsad sa BARM. Mga Pinoy pinauuwi na dahil sa tumitinding tensyon sa Lebanon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nanawagan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa mga Pilipino na nasa Lebanon na umuwi na ng bansa dahil sa tumitinding girian sa bansa. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, walang kasiguraduhan na ligtas sa kasalukuyang sitwasyon ang Lebanon na nasa ilalim ng Alert Level 3 status. Sa 17,000 Pinoy na nasa Lebanon, halos 300 pa lamang ang nakakauwi sa Pilipinas.
Ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Justice o DOJ at Philippine National Police o PNP na siguruhin ang kaligtasan ng mga prosecutor dahil anya batid niya ang peligrong kinahaharap ng mga ito. Francis Riudique, nagbabalita. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas maging matatag at tumutugon ang sistemang legal ng Pilipinas. Ito ay matapos niyang pirmahan ang Department of Justice National Prosecution Service o DOJ-NTS Rules on Criminal Investigation. Ayon sa Pangulo, ang pagbabago sa mga regulasyon at polisiya sa ilalim nito mas masisiguro ang due process at pagiging makatarungan ng justice system ng Pilipinas. Bukod dito, proteksyon naman para sa mga prosecutor ang isinulong ni Pangulong Marcos. Ito ay matapos ang kanyang mandato sa Department of Justice at Philippine National Police na siguruhin ang kaligtasan ng mga taga-usig o piskal sa hukuman. Ito umano ay dahil batid niya ang peligrong kinaharap ng mga prosecutor sa kanilang pagganap sa tungkulin. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Formal na idineklara bilang National Census and Community-Based Monitoring System Month ang buwan ng Hulyo, kasabay ng pagsasagawa ng 2024 census sa populasyon ng bansa. Para sa detalye, muling nagbabalik si Francis Riudique. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, magsisimula na sa Lunes, July 15 hanggang sa September 15 ang 2024 census sa populasyon ng Pilipinas. Ang nasabing census ay isang hakbang ng pamalaan upang makakalap ng mga mahalaga at konkretong datos. Ito ang nagiging basihan ng pamahalaan para sa pagsasagawa ng mga programa at pulisiya. Kasabay nito ay dineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buwan ng Hulyo bilang National Census and Community-Based Monitoring System Month. Ayon sa Executive Order No. 352, ipinag-uutos nito ang malawakang census at survey sa buong bansa. Ang Population Census o POPSEN ay isasagawa kada 10 taon, ngunit magkakaroon din ng mid-decade POPSEN kada 5 taon. Pangungunahan ito ng National Economic Development Authority o NEDA, katuwang ang PSA. Kaya naman panawagan ng PSA, aktibo sanang makiisa ang bawat Pilipino sa POPSEN upang magkaroon ng updated at kumpletong impormasyon ang pamahalaan. Pagtitiyak pa ng PSA, poproteksyonan nito ang data privacy ng publiko upang maiwasan ang hindi otorisado at ilegal na paggamit ng mga impormasyong ito. Panawagan naman ni Pangulong Marcos, isapuso at seryosohin ang pagsagot sa mga census at survey. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Isa pang maugong na balita ay siniwalat ni Vice Presidente Sara Duterte na hindi siya dadalo sa paparating na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Payag niya ito sa isang media interview kung saan hindi niya nilinaw ang dahilan. Sabi ni VP Sara, itinuturing niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Matatandaang nagbitiw ito ng pwesto sa gabinete bilang kalihim ng Department of Education o DepEd at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Pamumunuan ng Commission on Elections o COMELEC ang paglulunsad ng malawakang voter education campaign sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito'y upang masiguro na maisasaayos ang pinakaunang parliamentary elections sa rehiyon kung saan nasa 80 parliamentary seats ang paglalabanan para sa halalan. Ayon pa kay COMELEC spokesman John Rex Laudianco, target ng kampanyang ito ang mga residente ng BARM na pipili ng mga miyembro ng Bangsamoro Parliament sa unang pagkakataon. Inilunsad naman itong Webes ng Metropolitan Manila Development Authority at MMDA at Department of Budget and Management o DBM ang Green 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 Program at Rojas Boulevard Promenade Project bilang bahagi ng kanilang Sustainable Open Spaces efforts sa Metro Maynila. Makibalita kay Princess Castro.
inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang groundbreaking ng Green 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 program at Rojas Boulevard Promenade Project milestones nitong Huwebes sa Pasay City. Ang programang Triple Green ay una nang inilunsad noong taong 2017 na tinawag na Local Government Support Fund Assistance to Cities. Ang paglulunsad ng programa at proyektong nabanggit ay layong lumikha ng mas luntian, mas masigla at konektadong mga pampublikong bukas na espasyo para maitaguyod ang aktibong pamumuhay sa mga lungsod sa Kamaynilaan. Bukod dito ay layon din ng programa na pagandahin ang mga pampublikong espasyo at tulungan ng mga lokal na pamahalaan na gawing mas maganda at sustainable ang mga komunidad sa pamamagitan ng green infrastructure. Samantala, ang mga inisyatibong ito ay alinsunod sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 at Build Better More program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa economic transformation. Ang kaganapan ay dinaluhan at sinuportahan ng mga opisyal na kawani ng MMDA at DBM, gayon din ng Pasay City LGU. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Samantala sa patuloy na pagsulong ng Department of Transportation o DOTR sa alternatibong transportasyon ay hinikayat nito ang mga siklista na gamitin ng lubusan ang mga bike lane. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, patuloy ang konstruksyon sa mga bike lane sa bansa kung saan tiniyak nito na mas madadagdagan pa. Ito ay upang makamit ng kagawaran ang layunin na mas maging ligtas at dagdag seguridad sa bawat tao na gumagamit ng kalsada. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa kasama ng iba pang opisyal ang groundbreaking ceremony ng Clark Multi-Specialty Medical Center sa Clark Freeport Zone, Pampanga. Ito ay isa sa mga pangunahing prioridad sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. alinsunod sa Batas Republika bilang 11959 na kilala rin bilang Regional Specialty Centers Act of 2023 na naglalayong magbahagi ng abot kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Susunod sa News Force. NTF-ELCAC sinalba ang batang bihag ng Communist Terrorist Group sa Samar. Tourism revenue ng bansa pumalo na sa mahigit 200 bilyong piso sa unang kalahati ng taon. BFP iniligtas ang batang babae sa matinding pagbaha sa BARM. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ayon sa datos na inilabas ng Department of Tourism o DOT nitong Huwebes, ang visitor receipts ng bansa sa unang kalahati ng 2024 ay tinatayang umabot na sa higit 280 bilyong piso. Batay sa pinakahuling statistical monitoring report ng DOT, kasalukuyang umabot sa 282.17 billion pesos ang kita sa turismo mula sa inbound visitors mula unang araw ng Enero hanggang katapusan ng Hunyo taong 2024. Mas tumaas ito ng 32.81% kumpara sa 212.47 billion pesos na kita mula sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay DOT Secretary Cristina Frasco, patunay ito sa mga pagsisikap o inisyatibo ng Administrasyong Marcos sa pagpapaigting ng sektor ng turismo. Isinagawang turnover ng Bagong Pilipinas Mobile Clinics sa Clark Freeport Zone, Pampanga sa pangunguna ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Matapos ang isinagawang groundbreaking ceremony ay itinurnover naman ang 14 na Bagong Pilipinas Mobile Clinics sa mga lalawigan sa rehiyon ng Ilocos,
Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Ayon sa kagawaran, ang mga mobile clinic ay kumpleto sa gamit para sa mga serbisyong medikal, diagnostic at referral upang dalhin ang pangangalagang pangkalusugan sa geographically isolated and disadvantaged areas. Kamakailang sinagip naman ng mga sundalo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang batang bihag ng mga rebelde sa Samar. Para sa karagdagang impormasyon, tunghayaan kay Jade Buhoy. Sa kabila ng engkwentrong kinaharap ng mga sundalo laban sa New People's Army sa Eastern Samar, sumaklolo rin ang mga ito para makuha ang lalaking bata sa pagkabihag sa nasabing Communist Terrorist Group o CTG. Ang batang biktima ayon sa ulat ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ay nirecruit mismo ng kanyang sariling pamilya. Kasama sa nasabing operasyon ang pagpapatalsik sa armadong grupo at pangungumpiska ng kanilang mga armas. Matapos ang nasabing engkwentro, agad na inasikaso ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kustodiya ng biktima upang maprotektahan ang kapakanan nito. Kaugnay nito, pinarangalan ng Philippine Army ang hukbo ng 42nd Infantry Battalion para sa kanilang kagitingan at dedikasyong pagsilbihan ang lipunan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos naman ang matinding pagbaha sa Matanog, Maguindanao del Norte, iniligtas ng Bureau of Fire Protection o BFP ang isang dalagitang natrap sa rumaragasang baha. Ang biktima ay 11 taong gulang na natagpuan sa tumataas na tubig baha sa barangay Buwagsan. Agad namang rumesponde ang BFP at tinungo ang dalagita sa pinakamalapit na ospital para sa kanyang medikal na pangangailangan. Mas paigtingin na ng Department of Justice o DOJ, University of the Philippines o UP at UNODC ang investigasyon para sa mga namatay na PDL sa ilalim ng jurisdikasyon ng Bureau of Corrections o BUCOR. Yan ang balitang ating alamin mula kay Princess Castro. Nagsani puwersa ang Department of Justice o DOJ, University of the Philippines o UP, at United Nations Office on Drugs and Crime o UNODC para paigtingin ang investigasyon sa pagkamatay ng mga persons deprived of liberty o PDL sa ilalim ng jurisdiksyon ng Bureau of Corrections o BUCOR sa NCR. Lumagda ang 3 ahensya ng gobyerno upang ideklara ang kooperasyon na palakasin ang mga pamamaraan sa pag-iimbestiga sa custodial deaths ng mga bilanggo. Sa ilalim ng deklarasyon, kinikilala ng mga partido ang kahalagahan ng 2016 Revised United Nations Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extralegal, Arbitrary, and Summary Executions o ang Minnesota Protocol. Ito'y magiging gabay na dokumento para sa investigasyon ng custodial death. Samantala, bilang pagkilala sa UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners o mas kilala bilang Nelson Mandela Rules, tinitiyak ng deklarasyon na ito na ang pamamahala ng mga pasilidad ng bilangguan ay magiging maayos. Sa panig ng DOJ, tututok ito sa masusing pag-iimbestiga sa kaso ng pagkamatay ng mga bilanggo na nakaangkla sa internasyonal na pamantayan. Samantala, ang UP naman ay nangangakong magbibigay ng teknikal na kaalaman hinggil sa pagsasagawa ng autopsy sa mga bangkay ng mga namatay, habang ang UNODC ay nakaatas na magbigay ng normatibong suporta upang matiyak ang patuloy na suporta sa aksyon na ito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, biggest ever West Philippine Sea Conference isinagawa ngayong araw bilang pagunita sa ika-8 anibersaryo ng Arbitral Award ng Pilipinas. Congressman Wilbert Lee patuloy na isinusulong ang pagpapalakas sa lokal na produksyon ng pagkain.
Mga Pinoy pinauuwi na dahil sa tumitinding tensyon sa Lebanon. Vice President Sara hindi dadalo sa paparating na SONA ni PBBM. Tourism revenue ng bansa pumalo na sa mahigit 200 bilyong piso. Investigasyon hinggil sa pagkamatay ng ilang PDL sa pasilidad ng Bucor pinaigting. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.